totoo yun, hindi niya pinangarap na maging sobra-sobra ng ganito. Pero, grabe yung binigay ng Panginoon. Kasi totoo siya, may word of honor siya. Kung alam nyo lang po, wala na pong tambay sa lugar namin. Kasi, kahit mga adik, gusto niyang bigyan ng trabaho. Ganong level siya, papanindigan talaga niya. Gusto ko lang naman na, alam mo ba yun, hindi naman ako presidente ng Pilipinas. Pero, wala lang ako sa politika. Pero andito yun eh. Hindi siya basta nasa isip lang dahil gusto kong magpasikat. But andito talaga siya sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero siguro that's my way of giving back sa lahat ng mga blessings na binigay sa akin ni Lord. So sa lahat-lahat ng pinagdaanan natin, from zero, from scratch. Ako pa nga yung nag-design ng logo ng Brilliant Skin. Totoo yun. Ako yung nag-edit. Ako yung lahat-lahat ng pinagdaanan natin. So, ang daming nakatingin sa atin eh. So, ang tanong nila, ano nga ba yung buhay na meron tayong dalawa bilang CEO? Kasi baka akala nila madali lang. Yes, totoo. But hindi nila alam na hindi lahat ng nangyayari sa ating dalawa is nakikita nila. Kasi, ang nakikita lang naman nila is nasa social media. Yung nasa SOCMED. Pero behind the scenes, hindi talaga nila nakikita lahat ng mga pag-iyak, pagdurusa, sakripisyo. Alam mo, I remember one time, one of my biggest talaga, as in, biggest sacrifice na ginawa ko for Brilliant Skin Essentials is nung na-hospital yung anak ko, si McGlay. Naiiyak ako. Pero, nung time kasi na yun, kailangan kong lumipad papuntang China. So, wala pang pandemic noon and madalas talaga akong lumipad pa China to visit suppliers. Alam mo, nakakaiyak kasi mas pinili kong pumunta ng China. Hindi ko pinili yung anak ko and naka-video ko lang ako sa kanya and hinahanap niya ako, Mami. Pinapauwi ka niya noon. Pinapauwi niya ako and wala na lang akong nagawa, naiyak na lang ako. So, maraming behind the scenes and marami talagang luha na ang lumabas. Totoo. Sa aming dalawa ni Michelle, just to anuhin tong responsibilidad na to bilang isang CEO. Totoo yun. Nasaksihan ko yun kasi yung na-hospital talaga si McGlynn na nakikiusap yung bata. Doon ko siya din, parang hindi ko alam kung anong mafe-feel ko kasi may sakit si McGlynn that time and wala siyang choice. Kasi hindi dahil may kailangan siyang piliin, kundi kailangan niya magpatuloy din. Kasi nung time na yun, nagsisimula pa lang talaga si Brilliant Skin. And nung time niya yun, as in lahat, tayo lang naman talaga yung gumagawa. And wala tayong choice, di ba? Yeah, totoo. Yun yung nakaka-happy with Brilliant. Kung paano, kasi pag titingnan mo ngayon, sabi nga nung pamangkin natin, Madam, si Jorin, sabi niya, Tita Shed, grabe nakademure ang Brilliant ngayon. Kasi iba na talaga, diba? Oo, naabutan niya tayo from scratch. Alam niyo, yung nagpe-payroll, si Miss Glenda, nagpiprint, naalala ko, milestone and core memory natin yun. Bumili siya ng isang printer na yun na mismo yung nagkakat. Tapos sabi niya, Shed, dali ka, may pundar na ako. Oo, alam niyo ba, ako talaga yung nagto-troubleshoot ng mga printer. Ako yung nagkakalikot ng mga tornilyo. As in, ako lahat. Parang, lahat kaya kong gawin, hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi niya. But syempre, hindi naman pwedeng sa akin lang umiikot yung story. Kasi sila, kilala nila si McGlynn. Kilala nila si McBride as Brilliant Babies. Ikaw naman, di ba, bilang mommy, ba't umiiyak agad? Yeah, naiiyak ko pag mga bata. Kasi di ba right now, you're sacrificing your time. Kasi si Miss Glenda dati ang tapang-tapang. Ngayon, there are times talaga na hindi nga ako umaattend, hindi ako pumapasok. So, ikaw yung pumapalit sa role ko bilang COO ng Brilliant Skin Essentials. So, kamusta naman yung relationship mo with Baby Seth? Ang dami din, katulad mo lang din, Miss Glenda. Kumbaga, ang hirap pala kapag naging nanay ka na, tapos malaki yung responsibilidad mo sa trabaho mo. Pero, hindi mo kasi siya dapat i-mindset na, di ba yung sabi nga nila, Madam, kapag once na mom ka na, hindi mawawala ang guilt feeling na nararanasan natin. And nakaka-relate ako doon kasi may mga bagay na din akong sinakripisyo sa anak ko, katulad nung mga birthday niya.
3 years ko siyang di nakasama sa mismong araw ng birthday niya and sobrang umano siya sa akin na parang totoo pala na di mo na mababalik yung time. Pero meron ka pang chance para bumawi, di ba? But alam mo, it took me time to accept na ay hindi na sa akin lang si Shed. Kasi nasanay ako na si Shed ay para sa akin lang, para kay Miss Glenda lang. Until I realized na kailangan na din pala niyang gumawa ng sarili niyang buhay. So, doon na pumasok si Jack. Then, at ikaw naman ang nagreto sa akin kay Jack. Yeah, disclaimer, si Jack lang ang gusto niya para sa akin. Kaya, pero di ako I'm so happy naman for you. But sabi ko nga, nung nabuntis si Shed, masaya ako, pero at the same time, nagkaroon ako ng takot. Kasi hindi ko alam if iiwan ba ako ni Shed, itutuloy ba niya yung journey na to with me. Kasi yun, di ba yung time na perfect formula din? Yung as in, nag-aayos. Tapos biglang binigyan na kita ng sarili mong brand. Na Jondra. Tapos bigla siyang nabuntis. So parang ang daming nangyari talaga. So, grabe, ang dami na natin pinagdaanan, no? So, being a CEO ngayon, pareho tayong CEO, pareho tayong brand owners. Siguro marami pa tayong pangarap na hindi natutupad, like katulad ng pag-aaral. But sabi ko nga, yung learning naman ay hindi naman nauubos. At everyday hindi pa rin natin nawawala. yung Kaya nga kasama. tayo nagtitake ng mga short courses. Proud ako doon. Na dati binabash ako kasi ay, certificate lang naman yan. Syempre, proud ako na nakatungtong ako sa Harvard, diba? Pero binabash ako ng mga bashers. Pero ganun talaga kasi. Pero ganun talaga. Normal, siguro, part na siya ng journey mo. Na may bashers tayo. And kung mababash lang din naman at nandito tayo, okay lang. Kesa naman dati, kami ni Michelle, nakaangkas siya sa akin sa motor. Totoo. Tapos, pupunta kami ng hardware. Alam niyo yung grout, yung mga sa tiles. Nilalagay sa tiles. Kasi kumuha kami ng apartment. Tapos, lumalaki na kasi yung brilliant skin nun. Tapos, kailangan na namin, as in, punong-puno po ng boxes yung bahay namin. And, wala akong pambayad sa mga construction workers. So, kaming dalawa yung gumagawa. Nakaangkas sa akin si Shed sa motor. Pupunta kami ng hardware, bibili kami ng grout. As in, grabe kung san-san kami nakakadating. Doon ko siya napatunayan na lahat kakayanin. Sabi ko talaga nun kay Michelle, one day, yayaman din tayo. Pumunta tayo sa parola nun. Yes. Para talaga siyang teleserye. Umupo kami sa dike. Alam niyo yung dike na may mga tanawin na parang lawa. Lawa. Tapos sabi niya talaga, dumikwatro siya at Shed, darating din ng araw, nayayaman ako at dadalin din feeling kita lang doon. ako, alam niyo ba? Tapos sabi ko, para kang sira, yung parang, malakas lang talaga ako. Alam mo, ganun talaga ako. Kahit, alam mo, for sure, matatandaan to ng mga classmates ko dati. Kasi kami dati, naglalakad-lakad lang kami ng mga kaklase ko. Pagka sumasali ako ng mga cheer dance or ng pageant, talagang wala akong pamasahe. So, naglalakad lang kami. Pag nakakakita ako ng magandang bahay, sinasabi ko talaga, balang araw, magkakaroon ako ng ganyang bahay, tapos lalagyan ko lang ng lapis. Totoo. Yung mga ganong mga dreams ko sa buhay dati na hindi ko alam na dahil kay Brilliant Skin, pwede palang matupad lahat kasi yun. Nga, kahit ngayon pag-artista nagawa mo lahat. Sa Brilliant natupad. Imagine nga ngayon may podcast tayo. Diba? Dahil kay Brilliant Skin. Totoo kasi siguro, madam, nasaksiyan ko din naman kasi talaga, not to brag, pero totoo, kaya nalulungkot ako kapag accept ko naman na pagod na siya minsan, pero nalulungkot ako kapag yung may mga times behind the scene na nakikita kitang minsan nakakaramdam ng paghina. Kasi kung may tao akong pinaka-positibo at pinaka-may paninindigan, ikaw yun. Actually, may message ako ni Kiron. Totoo. Sabi niya, namimiss na daw niya yung dating Glenda na sobrang tapang. Pero kasi sabi ko din sa kanya, Kiron, more than half of my life, ginugol ko talaga sa pagtatrabaho. Siguro naman, okay lang na mapagod. Kasi, okay lang na mapagod. And kung meron siguro akong, kasi ang daming challenges talaga na dumaan na sa amin. As in, sobrang dami na at hindi ko na iisa-isahin pa. Pero ang daming lessons every year. Pabigat ng pabigat. Sabi ko nga, diba? Iba-iba, pabigat ng pabigat. At mas worse talaga. Mas worse, and to the point na
nakakapagod na rin talaga. Yeah, pero thank you Lord pa din. Kasi, Madam, look at you now. Nandito ka pa rin and ang brilliant. Grabe, salamat po Lord. Talagang pabigat siya ng pabigat, totoo. And hindi namin alam kung gaano pa kabigat And yung thank you din. padating. Hindi pa ako nakakapag-thank you sa'yo personally for not giving up on me. Kasi alam ko yun na minsan napapagod na kayo sa akin. Pero, wala eh. Siguro, ito na yung downside ng lahat ng pinagpaguran ko. Yeah. Na time will come na ganito, na parang minsan ayoko na lang magtrabaho. Na But parang it's minsan okay. pagod na lang ako. And sabi ko nga nung 9th anniversary ng Brilliant, hindi ako nakaramdam ng guilt. Hindi ko talaga naramdaman yung guilt. Doon ko na natutunan na Mahalin it's yung okay na sarili to mo be din. okay, na it's okay na mag-isa ka, Yeah. mag-isip-isip ka. Imagine lahat ng empleyado ng Brilliant Skin Essentials. Almost 1,000 employees. Tas wala ka dun. Di ba Yeah. dati nagigilty ako, dapat lagi ako nandyan. Pero this year talaga, dun ko na feel na parang, ay okay lang. Totoo yun kasi siguro madam kung may naging lapses ka sa buhay mo from the At past saka 9 masaya years. naman kayo, di Oo ba? Nakita nga. ko nga, sobrang saya nyo. Feeling ko, ang saya-saya Iyak ako nyo ng na iyak nun, no? Alam nawala niya nila. ako. Ang saya, kaya ako iyak ng iyak. Grabe yung milestone natin. Hindi na kasya sa sobrang dami. And thank God, yun nga. Siguro, i-ano ko lang yung sinabi niya kanina na kaya ka din siguro ganyan. Totoo naman, for almost a decade, talagang hindi mo naman pinipili yung sarili mo eh. Wala ka talagang choice. Di ba sinasabi nila? Sinasabi to ng tao palagi. May choice ka, kayang-kaya mo naman talagang di na magtrabaho. Oo, eh. lagi Pero nila hindi siya sinasabi, totoo. pero hindi po Yeah. yun ganun kadali Yeah. na hahayaan mo na lang yung kumpanya mo. Kasi kung magpapabaya ako sa kumpanya natin, wala. Yeah. Hindi ko alam kung saan kami pupulutin. Kaya every single day na gumigising ako, matutulog ako, wala akong ibang nasa isip kundi Brilliant Skin. Yeah. Kung ano yung gagawin ko. Minsan nga, unfair na ako sa mga anak ko eh. Totoo. Kasi mas inuuna ko yung kumpanya kaysa sa kanila. Pero,